Sa totoo lang, hindi sumagi sa isip ko yan. Na malamoral ako, hindi. Kasi siyempre gusto ko pang ipagpatuloy o yung i-transfer o ipakita kung baga aral sa mga bagong sundalo na dapat matatag yung kalooban mo pagdating sa ganun na sitwasyon. Kasi kung mahina-hina yung kalooban mo diyan, lalo kung leader ka, lalo kang madidismaya kung sakali na ipakita mo sa tao mo na mababa yung mababa yung kalooban mo sa ganun na sitwasyon. Marami kang nawawunded, marami kang kasamaan mawunded. Kasi dami na talagang nangyaring namamatay. Dami nga namamatay, pero nung talaga, yung pagka-wounded ko talaga sa hulo, hindi ko talaga inisip na mamatay ako doon kasi kung iisipin ko yung pamilya ko, ang nakikita ko kasi Isang paano kayo nangahimuran? Pati mga tropa doon sa Marawi, anong support na? Ang high moral lang sa amin noon na hindi kami napabayaan ng maulam talaga. Maulam at saka vitamins, ganyan. At saka nandyan lagi yung mga officer namin na bibisitahin kami. Kahit nasa war zone na, nandyan na sila Sir Pahe, bibisita kami. Yung tropa, nakasama niya, yung mga officer na iba, kumusta kayo rito? Na yun, malaking moral mo na yun na bisitahin ka ng isang general. Na puntahan ka doon sa nandun yung katapangan nila na pumunta doon sa mismong gera na kumustahin ka. Kumusta na yung mga tao mo? Bricks, ganun lang yun si Sir Kwan. Wala bang nalolomoral sa kanila? Ako nga, nandito, sila pa kaya. Ganun. Kaya, kwan mo talaga na mapasok sa dibdib mo na general kaya pumapasok. Tayo pa kaya. Ganun yung nasa kwan mo. Kaya nandun yung kwan namin. Yun na yung mga ibang high moral talaga na kwan. Tapos, hindi kami napababayaan ng mga kwan, ng mga benefits na meron silang pinamimigay na kunting pang-ulam. Ano? Pati suporta ng taong bayan. Meron. Marami talaga din yung mga kwan natin, yung stakeholder natin. Lahat na mayayaman siguro. May nagbigay ng mga Milo, ganyan, pera, para pambili ng ulam. Kasi by team man yun. May bigyan kami ng kwan. Sa inyo team na to, ganyan man yung kwan. Galing sa mga kwan to, kwan ni CEO. Tapos presidente, dumating din yung presidente, si President Rodrigo Duterte, pumunta din doon, bigyan kami ng moral, bawat takwan, puntahan kami. Kaya, pero yung mga pamilya nyo, Master, hindi ba kayo nagkama na yan? Pwede ka naman... wala ka man, hindi ka man pwede, ako, hindi ko talagang, buksan ko yung yung cellphone ko, pero nagpipicture lang ako pero pag medyo safety kunti. Pero hindi ako tumawag kasi nag-iisip sila ba? Hindi na yun, Nag-iisip sila eh. Bahala na sila makahagilap doon sa telebisyon. Basta hindi lang ako yung nagbibideo. Kasi mas lalo silang malumoral pag nakikita ka. Oo. Wala akong kwan yan. Basta nung natapos na yung Marawi, saka na lang ako nagpakita sa kanila. Wala akong contact sa kanila. Nung na-wounded ako, kung alam ko slight lang naman yung wounded ko, hindi ko na ipapaalam. Muntik ko nga hindi ipaalam yung sa hulo eh. Pero talagang blurred na yung paningin ko eh. Pero Master, proud ka sa Marawi, kasama ka sa... Talagang proud ako kasi nakikita ko talaga lahat na tropa na ranger na halos binuwis ang buhay, halos nagsacrifice na katulad ko na nagsacrifice bilang team leader, Island Platoon Sergeant sa Marawi na yan. Ginampanan ko yung bilang leader na wala akong alinlangan, mabuhay man o mamatay. Wala akong inisip kung hindi kaligtasan ng Marawi, kaligtasan ng taong bayan doon. Yun ang inisip ko lang kung makatulong ako sa bayan ng Pilipinas para yung sakwan natin, makatimikan ng buong Marawi. Saka
Oo. Mga tao talaga. Oo, talagang nandun sila na suporta sa'yo, nandun yung tuwa nila. At iba yung tingin nila. Oo, iba yung tingin nila sa Ranger na iba pala yung Ranger. Talaga matulungin. Talaga matulungin kami kasi simula pa lang kung nakita mo yung GMA7, isa ako doon sa mga nag-evacuate sa mga civilian eh. Kasi medyo galit ako sa mga ibang sasakyan kasi halos naglalakad na ngayon matatanda, hindi pa isakay. Kaya galit ako sa mga mayayaman doon sa Marawi kasi nakikita na nga lang nila na marami pang bata matanda na naglalakad doon sa evacuee. Hindi pa nila isakay, i-pick up ngayon yung sasakyan nila. Kaya minsan katuking ko yung ulo nila na ikaw umayos ka, tingnan niyo yung mga kababayan niyo matatanda na yan, oh. Hindi niyo pa isakay. Hindi ba kayo naaawa dyan? Ganun ako nung nandun ako nung ako yung naatasan doon sa evacuee. Ganun yung nararamdaman. O nararamdaman ko ba yung sibilyan na nahihirapan talaga? After Eh, talaga yung naman namin. hindi, yung before pa lang. O yung nag-umpisa pa lang yung gera na nag-evacuee yung i-evacuee yung doon, tao. So ano mas ano naman yung pwede mong makuha naman yung paano ano nangyari sa iyo sa una after mo Marawi? Sa After Marawi, siyempre, salamat ko uli sa Panginoon at saka yung mga officer natin at lalo kay Major Abrenica at sa Major Quiapo. Colonel Abrenica, Colonel na siya na yung binigay niya award sa akin, halos hindi ko hindi ko hiningi yon. Pinaghirapan ko yon pero kung hindi man nila ibigay, wala tayong magagawa. Kung hindi nila maisip yun na gawin para sa akin, wala kang magagawa doon. Anong awards na nakuha sa Marawi? Ang nakuha ko doon, sa awa ng Diyos, naka-5 gold cross ako doon. Binigay sa nila Sir Quiapo at Sir Abrenica. Naka-5 gold cross ako doon sa na yun, sa Marawi. Kasi ang sabi niya sa akin, ang nasa sa kanya kasi moto ni Sir Abrenica, kung karapat dapat ka tumanggap ng award kung nakikita ko na magtatrabaho ka, sabi niya. Yun yung nasa kanya. Bibigay ko lahat yung award sa inyo basta nakikita ko na nagtatrabaho kayo. Yun ang moto niya ni Sir Abrenica. Nakalima ako doon sa Marawi. Yun ang isang nila ni fight ni Sir ni Sir Pahe. Pero verbal yun na sinabi niya na narinig ko na sinabi nila na kandidato ka sa Medal for Valor, sabi sa akin, pero hindi ko naman inaasam o inaasahan na darating yun. Kung darating man lang, magte-thank you ako sa Lord at sa kanila. Kung darating man lang kasi para aahon man lang konti yung kabuhayan para sa mga anak o para sa pamilya. Malay mo kung sakali lang. Bakit? Para saan mo ginagawa? Ito, ang ginagawa ko lang naman ito para sa kapakanan ng unit natin, kapakanan ng Armed Forces, kapakanan ng Philippine Army, hindi lang yung Ranger, lahat na organisasyon ng AFP para ma-inspired yung ibang nag-a-apply o ibang nakapasok na mga bata pa na gagawin ito pero hindi yung mag-suicide kasi pero gagawin mo ito pero gamitan mo rin ng diskarte para maiwasan yung mailagay sa kasket. Disgrasya. Muna lang. Yun lang naman para hindi na kasi ang una mo talagang kasi pagpasok mo sa sundalo is talaga itaas mo yung kamay mo para mamatay ka sa inang bayan. Hindi ibig sabihin na itaas mo yung kamay mo na para sa gastusin ng pamilya. Wala man sinabi dyan nung nagtikot ka. Ang sinabi doon na itaas mo ang kamay mo para iwagayway mo ang flag ng Pilipinas. Ipaglaban mo yung teritoryo ng Pilipinas. Ipaglaban mo yung independence ng Pilipinas. Ipaglaban mo yung taong bayan. Yun man yung tinaas mo na kamay doon, hindi yung suportahan mo yung pamilya mo sa pera mo. Hindi yun man ang nakakuan sa'yo. Pero pangatlo siguro yun, pangapat na iniisip mo na yun. Pero yung tinikot mo talaga para sa bayan. Para sa ating bayang Pilipinas. At saka tao ng bayan. Yun man lang yung tinikot mo doon.
Pero siyempre, nandun na rin tayo na nagsisweldo ka, at least kasama na rin yun sa pagdating sa reason na nandun ka sa kuwan. Pero ang unang-una talaga, hindi ka makatanggi. Kung sabihin nila na, oh, may gera sa China, may gera banda dito sa ano, hindi ka man makatanggi doon kasi siyempre, sundalo ka, yan ang tinikot mo eh. Kailangan natin i-depensa yung ano. Pupunta ka talaga, hindi yung kailangan kong evacuate yung pamilya ko. Ay, hindi, yun ang mauna. Mauna talaga yung bayan kasi yun ang take-on. Ano naman yung kwento ng kulong? So, ang private mo, yun ang pinaka-madrama at saka, kuwan, siyempre, wala ka pang kamuwang-muwang sa, kuwan, mundo. Minsan, kamalasan ang kahit hindi mo kasalanan, kung kasalanan ng kabats mo, madamay ka. Siyempre, ang kuwan mo doon, murmuring na lang yung hangganan mo doon. Sampung puro murmuring. Tapos, minsan, hindi mo naiintindihan yung ginagawa mo kasi sabi nila na masyal tayo Manila. Sinong gustong punta Manila? Siyempre, sama-sama kasi gusto mo mong umuwi eh. Yung pala, kudeta na yun. Nadamay din ako doon. Yung mga kamalasan sa buhay ko. Kasi, siyempre, hindi mo alam eh. Siyempre, kuwan ka pa eh. Blind ka pa sa mga ganyan eh. Sabi nila, mamasyal lang eh. Hindi mo masyal. Binigyan pa kami ng ticket. Libre yung ticket eh. Ang tuwa ka rin sa ticket eh. Yung pala, kamalasan na yung abutin mo din. Pero at least, hindi ako bumigay. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Ang pinakamasayang araw sa Pinakamasayang araw mo nung nandun na ako, siyempre, nung hindi ka talaga makaranas pa ng kuhan, wala kayong kuhan, enkwentro, ganyan. Walang may enkwentro sa inyo. Kasi, minsan kasi kung walang enkwentro kasi, mapayapa ka na bumaba. Buo kayo na bumaba. At least, wala kang maisip na ma-wounded o wala kang maisip na mamatay. Buo kayo bumaba na happy. Pagdating kasi doon, may mga budel fight. At least, walang nangyari. Tapos may mga may mga palaro pa na maabutan mo sa pagbaba mo. Yung mga kasiyahan lang sa kanya. At least, walang sa inyo, walang madisgrasya, walang malagas. Kasi buo lang na buo kayo na wala talagang mabawasan na kahit kamo na lang na wounded. Kasi minsan, isang bawas din yung wounded eh. Kung na-woundedan ka ng dalawa eh, laking bawas na rin ng unit yan eh. Lalo kung medyo din. ang pinakamalungkot sa pinakamalungkot na araw. Marawi talaga. Yun talagang pinakamalungkot kasi halos hindi ako hindi ako pinauwi ng 6 months eh. Kasi si CEO kasi talagang open siya sa uwian. Wala kang masabi kay Major Abrenica, Colonel Abrenica supposed to be. Wala kang masabi sa kanya. Kahit nasa Marawi siya lang yung nagpa-RNR. Kasi alam niya ang kakayanan ng tao niya. Pero ako nag-iisang team leader niya, Island Platoon Sergeant niya, ako lang ang hindi nakauwi ng 6 months. Kaya yun ang medyo malungkot. Pero ginampanan ko pa rin. Hindi ako nagpakita sa kanya ng sakit na loob. Sa kanya. Hindi ako nagpakita ng lungkot. Siguro kung nag-iisa ako, yun, malungkot ako. Pero kung nandyan ako sa harap niya, hindi ako nagpapakita. Baka sabihin niya na naduduwag ako, mahirap sabihan duwag na matanda na. Parang ganun ang iniisip ko. Pagkuhan. Sa training master, anong ito mo yung karanasan? Sa pag-training naman sa CS, talagang medyo maligalig noon sa panahon. Kasi halos hindi mo maano yung mga instructor hindi mo sila parang walang pakialam ba lasing man sila o hindi. Pag magpakuan sila, may mga lasing na magjo-duty sa'yo. Hindi kagaya ngayon na medyo, kung yun ang instructor mo, yun lang makialam sa'yo. Noon halos tao ng regiment na makialam sa'yo. Kung tama naman, para
ito na yung kanya, ito na yung parang kahulugan niya o parang kanya, yung bunga na hindi ka nagre-relax sa kapwa mong sundalo, hindi ka nagre-relax sa senior mo, officer mo dahil sa ganun na medyo rigid. Pero ngayon medyo wala na yung rigid na training. So, iba na, tapos lalo yung mga may natapos kasi medyo may kayabangan na kahit parehas lang kayo enlisted, siyempre may pagmamayabang kasi may natapos. Ganun na yung kwan nila. Pero noon, kahit may natapos yan kasi naranasan niya yung rigid, talagang kwan talaga, yung maganda talaga yung labas ng training. Oo. Parang yung sa Ranger din, talagang mahirap din yung dinaanan namin sa Ranger kasi ngayon, medyo magaan-gaan naman na din, kunti. Kasi, siyempre, yung mga yung mga slide for life, may tali na. Noon, wala man. Di ba? Kaya may pagbabago, may modernization. Yung mga linalaktawan natin doon na kahoy, nakaklam na yun. Dati, magsiswing yun. Nakakatakot yun. Tapos, ang pinakamahirap talaga, hindi ako nahirapan sa pagka-ranger ko at saka pag-advance. Ang nahirapan ako yung nagpersadent kami kasi puro ese wala. Hindi man tayo marunong gaano sa computer talaga. Hindi talaga ako marunong. Hindi gaano. Kaya talaga yun ang mahirap sa akin. Kasi siyempre, sa field ako lumaki. Hindi man tayo nakaranas ng magpindot-pindot. Sa cellphone nga, hindi ako gaano marunong. Kaya computer. Kaya doon ako nahirapan. Yun lang yung kahirapan ng schooling ko, yung sa Persadent training. At saka yung advance. Ayan, kasi may mga computer na yan. Pero may mga classmate ka man. Siyempre, ikaw ang pinaka-senior na kwan doon sa classmate mo, pwede mo ipakisuyo. Technical na ako nung nag-advance ako, kaya nagiging Sergeant Major ako. Sergeant Major ako nung mga kwan na, MOS na kami. Kaya, hindi ako gaano nahirapan sa advance. Pero sa kanya-kanya yung gagawa ng ng explanation sa Sergeant training. Kaya at least talagang kung sakali man na mapalad ako na iupo ako, gagampanan ko yung napag-aralan ko at saka ma-share ko yung mga experience ko sa kanila. Yung moral, hindi ko talaga mawawala yan sa magiging tao kung sakali man ako mapalad na umupo. Tanong pa rin nyo talaga yung yung follow instruction, follow your leader, follow your officer. Yung naman mas yung ito. Sa pagsiservisyo sa bayan, kung may mensahe ka sa ating mga kabataan ngayon, natulungan mo na rin yung mga kabataan mo sa sundalo. Bilang na sundalo, ano yung message mo sa kanila? Ang ko lang, maipayo ko lang o maibigay ko na inspiration sa inyo sa ating mga kababayan na gustong papasok sa Armed Forces of the Philippines, lalo na itong unit ng 1st Scout Ranger Regiment, talagang handaan nyo yung sarili nyo kasi pagdating ng pagpasok nyo, kung dito kayo ma-assign o dito kayo magde-training, talagang may konting hirap talaga kasi siyempre dito kami nabubuhay sa hirap na training at dito ka rin mabubuhay pagdating ng araw. Siyempre darating yung araw na pasukin tayo ng ibang bansa, kailangan mo yung training, kailangan mo talaga yung maghirap sa training. Talagang mai-adapt mo, maitrabaho mo pagdating ng araw. At sa mga kapwa kong sundalo na, kapwa kong ka-unit ko dito sa FSRR, nandun pa rin yung disiplina, pagpakumbaba, kung ano man yung naabot natin na buhay, o naabot natin na awards, o nakuha natin na awards, o nakuha natin na pinag-aralan natin. Huwag natin ipagmayabang yun kasi hiram lang natin yung buhay. Iisa lang yung buhay natin. Buti sana kung dala-dala mo yung awards mo pagdating sa kamatayan, hindi mo madala na yun, kundi yung
kabaitan mo o yung alaala mo sa kapwa mo. Pero kahit nasa iyo lahat yung awards na yan, kahit nasa iyo lahat yung ng kakilala ka lahat ng buong tao, kung kakilala ka sa kaungasan mo, walang sa'yo, walang magkakagusto sa'yo, mamatay, buti nga namatay yan. Ganun yung nila, pero kung kaya na, inipon mo lahat yung awards, schooling, kamo na lang na hanggang daliri na yung schooling mo, pero hindi maganda yung paningin ng tao mo sa'yo, useless yun. Walang silbi yun, mga awards na yun at schooling. Pero kahit wala kang schooling, kahit isa lang tabak yung daladala ko, pero kung masalubong mo man yung isang junior mo, kahit senior, ka pa rin, ngitian ka. Kahit senior nga, maki-good morning kung alam nila na talagang mabait ka rin. Hindi yung ipagmayabang mo kahit kunti lang yung mo. Hindi maganda yun. Kasi hindi magandang yun, ipakita sa mga darating na na magsusundalo o yung mga bago pa lang napapasok. Yung mo pa rin, gawin mo pa rin yung tama. Kasi para pagdating ng araw na makapag-retire ka o wala ka man ito sa unit na to, at least meron silang aral na pulot sa'yo. Kasi kung yung aral na napulot sa'yo puro kasamaan, wala, hindi mabubuo yung leadership ng bawat sundalo. Kasi hindi lang yung ang private kasi hindi lang na private yan na hanggang matapos pag magle-leader yan magiging master, sergeant, ganyan. Pero kung may pinag-aralan at magka-officer, di magiging officer. At least maalala niya pa rin yung nagiging enlisted niya. Magpakumbaba lang lagi at manalig lagi sa Panginoon. Hindi pwede mawala yung Panginoon sa'yo. Yun lang. Yun lang sa akin, sir. Mas may Ako marami